Simulan natin to, attorney, tungkol dito sa usapin ng no return, no exchange. Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Okay, maganda yung tanong mo, Maricel, no? Ukol sa no return, no exchange. Madalas nating naririnig at nakikita, no? So ano ba ang ibig sabihin nito? Sinasabi ng no return, no exchange, ipinagbabawal kayo ng nagtitinda na ibalik o ipagpalit ang inyong binili, no? So ito po ba ay legal? Generally hindi, Maricel, no? So bawal po yung blanket provision ng no return, no exchange. Pag sinabi ho natin blanket, walang qualifiers. Kumbaga parang kahit ano mangyari, kahit ano pa yung binili mo, no return, no exchange. Hindi ho pwede yung ganun, no? Sapagkat meron tayong mga limitasyon sa batas. Ano ba yung limitasyon ng batas? Hindi pwedeng maglagay ng no return, no exchange except kung ang basihan mo lang sa pagpapapalit ay nagbago ang isip mo. Halimbawa, bumili ka ng t-shirt, no? Tapos sabi mo, ayoko palang kulay. Pero, sir or ma'am, pinili niyo ho yan eh. Hindi naman pwede yung ganun, no? Or di naman kaya, kitang-kita yung sira, no? Yung defect, tinatawag na. And later, we will talk about it. Halimbawa, may defect yung binili mo. Kita naman, in-explain sa'yo. Kunwari, yung binili mong t-shirt, punit yung kwelyo. Pero kahit na in-explain sa'yo, punit po to, kaya medyo mura. Hindi, okay lang, bibiling ko. Hindi ka pwedeng bumalik later on na sabihin mo na, hindi, punit yung kwelyo. Napag-usapan na natin to di ba? Nakita natin to. So, and of course, yun nga, pagbabago ng isip, and kung meron siyang damage, pero nakita mo naman at na-explain naman sa'yo. So, hindi pwedeng pagka ganun, no, hindi ka pwedeng bumalik dahil lang gusto mo. Siyempre, hindi naman, karapatan din naman na pagtanggihan yun, no? Karapatan din naman na tanggihan yun ng nagtitinda. Pero halimbawa, no? Kung halimbawa, yung binili mo may defect, hindi mo nakita yung defect, no? Halimbawa, bumili ka ng, ano ba maganda? Calculator. No? So halimbawa, syempre pag magko-compute ka, Maricel, 2 plus 2 is 4, no? Pero halimbawa yung calculator na binili nyo, 2 plus 2, 22, lumalabas. For example lang. No? For example, hindi ko ganun na 2 plus 2 is 4. Pero halimbawa, yung binibili nyong calculator, bakit ganun 2 plus 2, 22 yung lumalabas kahit anong gawin ko, no? Ibig sabihin depektibo. May problema yung calculator. Hindi, pwede nyong ipagpalit yun kasi hindi nyo naman yung nakikita Hindi naman siya tinatawag kasi na patent or hidden. Ibig sabihin ng patent, kitang-kita, nakalabas, no? Pag tinawag naman na hidden, obviously, hindi nakikita, hindi na feel, hindi na i-experience ng buyer. So, pag sinabi ho natin na gano'n sa situation na binigay ko, pag yung defect is hidden, obviously, pwedeng ipagpalit yon.